Yo, good day everyone. Welcome to another video. This is Man Cannot Ride. Marami kayong maririnig kahit sa ibang bansa na ang mga mufflers daw nagdadagdag ng power. Totoo yun na merong nadadagdag, minsan nga meron pang nababawas. Tunay na nagbabago ang power numbers kapag nagpalit kayo ng mufflers. Pero yung pagbabagong yun, 1/2 horsepower, 1 horsepower, hindi niyo yun mararamdaman. Ang tunay na nangyayari, marketing lang yan. Minamarket. Dinadaan lang tayo sa marketing ng mga damuhong mga ganid na mga kumpanya na yan para bilhin natin yung produkto nila. Ito, ang video na to, share ko sa inyo ang tunay, okay? Ang tunay na mayroong pinakamalaking epekto sa tono ng power ng any combustion engine. Basta combustion engine, internal combustion engine. Mag-focus na lang tayo sa internal combustion 4-stroke engine. Okay? Yun ang pinaka-common eh. Ang pinakamalaki ang contribution sa pagtotono ng power. Headers. Hindi ang muffler, hindi ang resonator, hindi ang catalytic converter, hindi yung piping, hindi yung link pipe, hindi yung elbow, hindi yon. Headers. Diyan tinotono ang power delivery. Kung walang headers, kapag inalis mo yung headers, ang peak number niyan tsaka ang peak power niyan lahat nasa sobrang taas na high RPM. Sobrang taas ng high RPM pa. Tumalsik pa ang mani. Okay. Kapag walang headers or sobrang ikli ng headers, ang peak power tsaka peak torque most likely nasa higher RPM range. Madalas ginagamit yan sa mga drag racing. Yung mga pang drag racing na sasakyan o ng mga makinang pang drag racing, makikita nyo naka-zoomies yung maiikli na mga header pipes, tapos headers lang talaga, wala nang iba. Header pipes lang, isa-isa. Kung ikaw ay may 4-cylinder engine, 4 headers. Nakatutok lahat sa kalangitan. Okay, so, yan, sorry. Ganon. So, kapag dinagdagan mo yung length ng headers, kapag pinahaba mo na, from zoomies, dinagdagan mo na, ginawa mo ng long headers, yung peak power, naglilipat pabalik sa middle RPM hanggang sa lower RPM. So, kung ang gusto nating tono ng power delivery ng engine natin ay yung okay yung kanyang lower RPM, kailangan mas mahaba yung headers. And by the way, I'm just referring to naturally aspirated engines. Ibang usapan kapag forced induction. Ang forced induction, yung turbo tsaka superchargers. Okay? Ibang usapan yan. So the longer the headers, mas maganda yung kanyang peak power and peak torque sa middle or lower RPM. Ngayon, kung swabe lang, meron kasing computation yan eh. Kung swabe lang, kung gusto mong nasa middle RPM yung peak power, peak torque, meron kang mako-compute. Meron kang computation na pwedeng gawin para makuha mo yung tamang length na kinakailangan for the headers. Yun nga lang, mahirap gawin yun kasi iisipin mo kasi yung mga considerations like yung fitment. Magkakasya ba? Kinumpute mo yung headers mo, lumalabas nasa 56 inches yung kinakailangan mo na header length para sa power delivery na gusto mo. 56 inches sa mo ilalagay yan dito sa ilalim, di ba? So iikot-ikot yan, magsasawa-sawa yan dyan para makuha mo yung length na yun.
And then of course, the cost of production, mas mahal gawin kapag mas maraming raw materials ang kinakailangan. So marami kang iisipin. And para sa mga ganitong motor na pang general consumption, for the general public, for the general market, di ba? Production motorcycle, hindi masyadong nagfo-focus doon so kung ano yung optimized na peak power para sa certain RPM. Ang kino-consider nila dyan is most likely yung fitment issues saka yung design. Ayan, yung aesthetics. Anyway, hindi ako mahilig sa aesthetics so huwag natin pag-usapan yun. So ito ang headers. And hindi lang yung length ng headers, although yun yung primary. Yung length ang kanyang isa sa mga primary factors niya. Ang isa pa is yung kanyang diameter. Madali lang naman yung diameter nung exhaust port o yung butas. Pag sinabing exhaust port, yung port ibig sabihin yung butas ng exhaust exit dun sa head, dun sa cylinder head. Kung ano yung diameter ng exhaust port, ang mas magandang headers is katulad nun, same diameter or one size bigger. Kapag nilakihan pa ng sobra, kung mas malaki yung diameter ng headers compared to the exhaust port, sungaw yun. Susungaw agad yun. Mawawala yung exhaust flow velocity. Mahalaga yun. Ngayon, kung yun namang yung exhaust headers mas maliit kaysa dun sa exhaust port, sakal naman yun. Walang mangyayari dun. Walang gumagawa actually nun. So either yung exhaust port diameter ay similar dun sa kung ano yung diameter ng headers. Magkatulad lang siya. Or talagang mas malaki lang ng konting-konti lang. Konting-konti lang. Ayan. Now, another thing, bonus na lang to, meron pang yung tinatawag na step headers. Ang step headers, halimbawa, yung exhaust port is 1 inch ang diameter. Yung kanyang headers na nakakabit doon, initially ay 1 inch. Pero pagdating dito sa baba, yung kalahati ng headers ay ginawang 1 1/4 inches. So, merong step up sa diameter. 1 inch, lumaki to 1 1/4. May mga ganun design kasi nakaka-apekto naman yun sa yung pagtotono ng negative pressure wave. Yung negative pressure wave, yun yung tinatawag na back pressure. Pero mas maganda, mas tamang tawag doon is yung negative pressure wave. Kasi nakakatulong yun sa scavenging. Oh, one more, isa pang bonus. May mga layout ng headers commonly sa sasakyan. Kasi mga sasakyan, 4-cylinder engines, 3-cylinder engines. So merong 4:2:1. Apat na headers, kumulekta sa dalawa, tapos yung dalawa nagsanib sa isa. 4:1. Meron din naman yung katulad sa race car ko, 4:1. Yung apat na headers nagsanib sa isang collector. Depende yun sa application na gusto nyong makuha sa engine nyo. Now, itong motor ko, 2 cylinders to, so wala naman talaga ibang choice to kundi 2:1. Yung mga single cylinder engines, of course, wala naman silang choice kundi 1:1 yun. Isa lang naman yun. Pero, pwede rin naman itong 2-cylinder engine. You can have 2 headers and then wala silang collector, dalawa rin yung kanilang link pipe palabas ng dalawang mufflers. So, ibang klaseng design naman yun. At may ibang klaseng power delivery yun. So, but overall, ang pinakamalaking factor na nakaka-contribute sa power delivery and sa pagtotono ng power ng engine, yung headers. It's not the muffler, it's not the resonator, it's not the catalytic converter. Headers. Yan. Makapansin nyo, yung mga aftermarket headers, katulad sila ng mga stock headers. Ibang materials lang, mas magaan na titanium or kung ano man, mas magandang tingnan. Pero yung layout, yung size and yung design, same para ma-maintain kung ano yung intended power delivery ng engine. I will see you on the next one.